Dear Kuya Bono, may mga taong itinuring na kaaway ang kahapon kasi nga sabi nila, never live with the past. Ako naman ay dumating sa punto ng buhay ko na parang na-stuck na ako sa isang lugar at tila ba hindi ako makakausad kung hindi ako makikipagbati sa aking nakaraan. Simula pa lang ay makikita nyo na ang mga mali sa akin. Sa edad na 15, sakit na ako ng ulo ng mama ko. Isa akong masamang anak at sarili ko lang at ang boyfriend ko ang iniisip ko. May tatay kami kako kasi marami akong kapatid sa ama. Mayaman siya, kaya naman kinaya niyang sustentuhan ng 3 asawa at 7 anak. Apat sa original niyang asawa, 2 sa isa, at noon ay isa kay mama, ako nga. Pero later on ay naging 2 kami. Maaga kong nakasanayan ng kawalan ng ama. Madalang ko naman kasi siyang makita noon at isa pa ay ginawa naman lahat ni mama upang hindi ko maramdamang may kulang nga sa buhay ko. Fast forward sa panahon na 15 anyos na ako, at umiikot na lang ang mundo ko kay Aiden. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Walang pwedeng kumontra dahil wala din naman kaming pake. Nagsama na kami sa isang paupahang kwarto noon habang nag-aaral pa kami. Walang magawa si mama noon. Hindi man siya sang-ayon pero napipilitan pa rin siyang bigyan ako ng pera. Though may mga pagkakataong tinangka ni mama na tiisin ako, pero hindi ako naubusan ng diskarte para may makain kami ni Aiden. Lahat ng alahas ko noon, pati ilang alahas ni mama na benta at naisanla ko. Oo, ako ang gumagastos noon dahil walang makuha si Aiden sa magulang niya. Hindi naman sila mahirap pero matigas ang magulang niya. Hindi kagaya ng mama ko na ako lang kasi ang nag-iisang anak niya kaya't kadalasan ay hindi niya ako matiis. Then, nabuntis na ako sa edad na 15 pa rin at noon naman biglang nawala si Aiden, bagay na hindi ko matanggap. Nagdilim ang buhay ko, lalo akong nasira, pati sarili ko noon gusto ko nang sirain. Nagbisyo, nagwala, nagtangkang magpakamatay at wala akong pakialam kung buntis ako. Ano ba naman kasing halaga ng bata sa sinapupunan ko kung ito ang dahilan kung bakit iniwan at nilayuan ako ng taong mahal ko. Nagkaroon ako ng malalang depression. Oo, pwede mong sabihing nasiraan talaga ako ng ulo. Ikinulong ako ni mama sa bahay. Kumuha pa siya ng mga katulong na 24/7 ay nagbabantay sa akin. Though malabo sa alaala ko ang bahaging ito ng buhay ko dahil wala nga ako sa katinuan ko noon. Kahit nung mga anak ako, halos hindi ko matandaan. Hindi ko rin matanda ang may baby na sa aming bahay noon dahil wala akong nakitang karga-karga si mama. Wala akong matanda ang may narinig akong iyak o tawa ng isang sanggol. Gumaling ako sa depression or mental condition na meron ako noon sa Signet Hospital sa Somerset, England. Dinala ako doon ni Papa. Doon nakatira ang nanay niya, si Lola Linda at ang bunsong kapatid ni Papa na isang nurse doon na si Tita Lynette. Medyo malinaw sa alaala ko ang pagpunta namin dito sa England kasi first time ko din sumakay ng eroplano noon. First time ko makapunta sa ibang bansa. Maging ang pagdating namin sa Weston-super-Mare na siyang kinaroroonan ng bahay ni na Lola at Tita Lynette. May isa ding anak si Tita Lynette sa dati niyang asawa, si Neil, pero nakatira ito sa lola niya sa father's side sa isang village, ang Keystone kung saan naroon ang Signet Hospital na siyang pinagpagamutan sa akin.
Mabait si Neil sa akin. Simula nung dumating ako sa bahay ni na Lola Linda at Tita Lynette ay madalas siyang dumating. First time daw niya kasi maka-experience magkaroon ng pinsan na kapareho ng kulay ng balat niya. English ang tatay ni Neil pero balat Pinoy siya. Hindi ako magaling mag-English noon kaya saglit kami nagkaroon ng language barrier ni Neil. Pero naging napaka-supportive niya sa akin. Pinapasyal niya ako, pinapakilala sa mga kaibigan niya. Noong i-declare ng doktor ko na talagang magaling na ako, tumawag si Papa sa akin at tinanong ako kung gusto kong tumira at mag-aral dito. Pumayag ako dahil gusto ko din noon ang panibagong buhay. At ang nakaraan ko, gusto ko nang tuluyang makalimutan. Sa Somerset lang ako nag-aral, secondary at college sa Bridgewater and Taunton College. Si Neil ay sa London nag-college dahil wala sa Somerset ang kurso na gusto niya. After ng 3-year degree program ko sa Business and Human Resources, nagpunta na rin ako ng London at doon nagtrabaho. Doon ko na rin nakilala si Lander na isang purong Pilipino pero sa London siya isinilang at lumaki. Hindi ako nagkagusto sa mga puti, Kuya Bono. Ewan ko kung bakit never ako nagkaroon ng attraction sa kanila. Tuloy akala ng mga classmates ko noon ay suplada ako or playing hard to get. One thing that I was somewhat proud of myself noon. Yes, nagtagumpay akong mag-restart. Nagtagumpay akong baguhin ang sarili ko, ang imahe ko, ang ugali ko, at pinilit kong burahin ang mga pangit na alaala ng buhay ko. Well, hindi naman yun nabubura. Naaalala ko pa rin ang mga naaalala ko pero gaya ng dati ay malabo yung iba. At ang ginagawa ko kapag may tanong sa isip ko tungkol sa nakaraan ko, hindi na ako nagtatanong pa. May communication kami ni Mama at Papa, hindi nga lang regular. Nanganak ulit si Mama nung 18 years old na ako. Lalaki ang kapatid ko sa kanya. Iyon ang pinakabatang anak ni Papa sa 3 asawa niya. Si Papa pa ang pumili ng pangalan para sa baby, Ervic, mula sa pangalan niya at pangalan ng nasira niyang ama, Ernesto at Victorio. Narinig ko minsan noon ang usapan ni na Lola Linda at Tita Lynette. Mama ko ang topic nila at parang kami daw ni na Mama ang nasa limelight noon sa buhay ni Papa dahil una, nasa UK ako. Kapiling ko si Lola, ina ng aking ama. Pangalawa, nanganak ulit si Mama at pangalan pa ni na Papa at Lolo ang binigay sa bata. Oo, may kompetisyon sa mga asawa ni Papa. Matagal na yon. Wala lang akong pakialam noon. Walang-wala. Kasi sa totoo lang ay never ako naging proud na bahagi ako ng ganong klaseng pamilya. Ikinahiya at ikinalungkot ko na ang ina ko ay isa lang sa 3 asawa ng aking ama. Ni hindi nga rin ako nagka-interes na makilala mga kapatid ko sa ama. Wala din akong pakialam kung ano ang mga buhay nila. Pero nakita ko silang lahat sa pictures, Kuya Bono. Naka-display ang bawat pictures nila sa bahay ni Lola sa Tagaytay. Naka-frame ang bawat picture at maayos na naka-display sa magandang pader na kulay gray. Sabi ni Tita Lynette, ako pa lang daw ang apo na nakapasok at tumira pa sa bahay ni Lola sa Tagaytay. Pagkatapos kasi ng pagpapagamot ko noon sa Signet ay inuwi muna ako ni na Lola ng Pilipinas habang inaasikaso niya ang panibago kong visa ng pag-aaral naman dito sa UK. Siyempre sa tulong din ni Papa. 4 na buwan kami ni Lola noon dyan sa Pilipinas. Namasyal kami sa mga kaibigan at kamag-anak niya sa iba't ibang probinsya. Nakarating kami ng Visayas, Mindanao at Ilocos.
Pero ni minsan ay hindi nakipagkita si Lola sa alinman sa 3 asawa ni Papa. Wala din siyang apo na kinatagpo o tinawagan man lang. Kaya feeling ko talaga noon ay napakaswerte ko dahil kasama ko ang reyna ng pamilya. Mabait si Lola. Oo, sopistikada siyang mag-ayos, kumilos at magsalita. Kung titingnan mo siya at hindi mo siya kilala, aakalain mong isa siyang mayaman at makapangyarihang babae. Pero ang totoo, simple lang siya at sinisikap lang maging neutral sa 3 pamilya ni Papa na nag-iisa kasi niyang anak na lalaki. Si Lola ang naunang tumira dito sa UK. Dalaga pa siya nang maging nurse siya dito. Si Lolo naman ay childhood sweetheart niya. Diyan sila nagpakasal sa Pilipinas bago sila nagtungo dito sa UK. Dito daw nabuo ang panganay nilang si Tita Angela na nasa Switzerland naman ngayon. Buntis daw ulit si Lola nung magkagulo ang relasyon nila ni Lolo kaya umuwi si Lolo dyan sa Pilipinas. Si Papa na ang pinagbubuntis ni Lola noon. Dito isinilang ni Lola si Papa. Naayos naman daw ang problema nila ni Lolo at bumalik si Lolo dito sa England at nabuntis ulit si Lola kay Tita Lynette naman. Yun pala, nagkaroon na ng anak si Lolo sa ibang babae dyan sa Pilipinas noon at iyon ang hindi natanggap ni Lola kaya tuluyan na silang naghiwalay. At age 13, pinili ni Papa ang umuwi ng Pilipinas at tumira sa poder ni Lolo. Naiwan sina Lola, Tita Angela at Tita Lynette dito sa UK. Ilan sa mga anak ni Papa sa original ang asawa ay nagpakita daw noon ng kagustuhang makapunta rin dito sa UK. Pero hindi pumayag sina Lola at Tita Lynette. Sinabi rin sa akin ni Tita Lynette na kung hindi lang ako nagpagamot sa Q-Stock, baka hindi rin sana ako nakapunta dito. Kaya naman parang yung pagkakasakit ko ay masasabing blessing in disguise dahil nakapunta ako dito. Pero kung iniisip nyo na naging spoiled brat pa rin ako dito, hindi. Never yan nangyari. Kay Mama lang ako naging spoiled brat noon. Lahat ng pangit na ugali ko, binago ko nung nasa poder na ako ni Lola Linda at Tita Lynette. Nagtatrabaho ako sa bahay, tumutulong ako sa kanila kasi wala silang katulong. Ang laki pa ng bahay ni Lola sa Weston Supermare at sobrang meticulosa ni Lola sa bahay at sa mga kagamitan. Natuto ako sa kanya ng napakaraming bagay, Kuya Bono, at lahat ng natutunan ko sa kanya ay niyakap ko dahil masasabi kong napakalaki ng naidulot nito para maging ganito ako ngayon. Ngayon, Kuya Bono, sa kasalukuyang panahon ay napagtanto ko na kahit wala akong paki noon sa sitwasyon ng pamilya ko, yung pagiging other family lang namin ay malaking bahagi yon sa naging ugali ko at negatibong pananaw ko sa buhay noon. Kaya naman nung nandito na ako sa UK, pakiramdam ko nakatakas ako at nagkaroon talaga ako ng karapatang magbagong buhay. At sobrang proud ako sa sarili ko dahil nagawa kong magbago. Successful ang ginawa kong restart ng buhay ko. Pero may isang napakahalagang tanong sa utak ko noon na pilit ko lang winawagli. Laging may nagtutulak sa akin at tanungin si Mama tungkol sa bagay na yun pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Isang bagay kasi yon na pinaniniwalaan kong hindi ko na dapat ungkatin pa dahil negatibong alaala ang dulot nun sa utak ko at baka maging sanhilang ulit ng pagka-trigger ng depression at anxiety ko. Gumaling ako dahil sa gamot at excellent healthcare ng Signet. Idagdag mo na ang counseling at therapy. Pero may isang bagay na hindi ko naipagtapat sa counselor ko at hindi rin alam ni na Lola at Tita Lynette maging si Papa. Si Mama lang ang nakakaalam at syempre ako. Alam ko, natatandaan ko na nagbuntis ako at nanganak
Ang tanong sa utak ko noon na pilit kong iniiwasang hanapan ng sagot ay, nasaan ang anak ko? Nakilala ko si Lander noong nagkatarangkaso si Neil at dinalaw ko ito sa ospital. Hindi kami magkasama sa isang bahay. May sariling flat si Neil sa Lewisham. Ako naman ay sa shared house nakatira. 4-bedroom na bahay yon sa Bromley. 4 kaming puro babae ang nakatira. 2 Indian, 1 Indonesian. Pag kasi bago ka lang sa London at hindi ka naman mayaman, struggle na maghanap ng matitirhan. Marami online, magtyaga ka lang sa pagbabrowse. Sa mga may balak tumira sa London, check nyo na lang ang matuto.com. Kinuha ko pa kasi Neil na maging guarantor ko sa pagre-rent ng flat dahil that time ay wala pa akong trabaho. Kailangan kasi ng certification na kaya mong magbayad ng renta para ma-allow ka mag-rent. Pero nung time na magkasakit si Neil ay may trabaho na ako. First job, HR assistant sa Citizen M, isang 4-star hotel malapit sa Victoria Station. Si Neil ay nagtapos ng medical technology course with flying colors kaya high-paying job kaagad ang nakuha niya sa Lewisham University Hospital. Noong hapon na yon sa hospital room ni Neil ay may nadatnan akong 4 na binata na mga ka-age lang namin. 2 puti, 1 itim at 1 kayumanggi. Pero yung puti ay halata ding may lahing Pinoy dahil sa kanyang hindi katangusang ilong. Siya si Kennedy at pinsan nito ang Pinoy na si Lander na noon ay naghahanap din ng trabaho sa London. Halatang tahimik si Lander at parang nahihiya. Hindi siya nakikigulo kina Kennedy at noon ay napansin ko kaagad na sinadya ni Neil na ipakilala ako kay Lander. Alam kasi ng pinsan kong si Neil na ayaw ko sa puti. Shy pa rin si Lander na makipagkamay sa akin pero nagawa naman niyang tanungin ang Facebook ko. Yes, natatandaan kong may Facebook na noon. At meron na ring WhatsApp na siyang pinipili ng iba na gamitin noon. Kinagabihan ay may natanggap kaagad akong simpleng hi mula kay Lander na siyang naging magandang simula ng friendship namin. After 3 months, nakakuha na ng trabaho si Lander dito sa Leicestershire. Diyan sa Pilipinas ay undergrad si Lander ng Mechanical Engineering. Nag-aral lang ulit sa London ng 2-year course na metalwork at katuparan ng simpleng pangarap niya ang makapagtrabaho diyan sa Adey Steel, isang pabrika ng sari-saring metal o mga bakal. Itong Leicestershire, Kuya Bono, ay 2 oras ang biyahe sa London. Dito na rin noon tumira si Lander pero kahit nung alam kong nasa adjustment period pa lang siya sa kanyang bagong lugar at trabaho, ay hindi niya nakakaligtaan ang mag-message sa akin. Consistent siya, Kuya Bono, talaga nakilala ko siyang mabuti. Dahilan para sa pangalawang pagkakataon ay nakapasok ulit ang isang lalaki sa buhay ko. "5 years and 8 months, Kuya Bono, ang hinintay ni Lander bago naging kami.
Hindi ko sinadyang magpakipot ng ganon katagal sa kanya, kundi nagkaroon lang ako ng takot na baka iwanan din niya ako kapag nalaman niya ang nakaraan ko. Isa pa ay kakaiba si Lander kumpara sa ibang lalaki. Sa mahigit 5 taon niyang panliligaw, pakiramdam ko ay hindi ko nailabas ang personality na gusto kong makita sa kanya. Pakiramdam ko noon ay masyado siyang magaling mag-control ng emosyon niya. Lahat ng kilos niya, guarded. Hindi ko alam actually kung paano ko siya maidi-describe ng malinaw sa inyo. Basta hindi siya palabiro, hindi mahilig magsinungaling, hindi siya masalita. Parang lagi niyang binabasa ang isip ko. Mas magaling siyang makiramdam at lahat ng sabihin niya, tinutupad niya. Romantic din siya pero hindi ka masusurpresa sa mga moves niya. Like kapag may special occasions, aasahan mo na may ibibigay siya, may gagawin siya pero hindi ka masusurpresa. Once or twice a month noon ay nagde-date kami. Lumalabas, namamasyal pero wala akong matandang tumawa kami ng malakas, naghabulan or anything childlike. Pero sa tagal ng panahon ay nakasanayan namin ang isa't isa. Masasabi ko lang na legal period yung 5 years and 8 months kasi nga lagi kaming magka-chat and twice a month nga ay nagsasama kami. Pero hindi siya nagpa-follow up na sagutin ko na siya. Parang part na lang talaga ng sistema namin ng bawat isa. Wala naman siyang ibang nililigawan, wala din akong ini-entertain sa mga nagpapakita ng interes sa akin na ibang lahi. Kumbaga naging loyal din ako kay Lander kahit na wala akong masasabing very special feelings para sa kanya. Until dumating ang araw, nasa loob kami ng Westminster Cathedral nang bigla na lang siya naglabas ng singsing mula sa bulsa niya at sinabing, "Audrey, will you marry me?" 27 na ako nun, Kuya Bono, 28 naman siya, and to be honest, kahit hindi masaya ang buhay ko noon ay hindi naman ako naiinip at wala pa akong nakikitang dahilan para mag-asawa na. Yung ibang babae kapag biglang nakatanggap ng proposal, magugulat, mapapatakip pa sa bibig, kikiligin, mapapaluha, mapapahiyaw. Yung iba naman maiinis, mag-walk out. Ako kalmado lang. Sabay tanong kay Lander ng ganito, "Bakit gusto mo na mag-asawa?" Ang sagot niya, "Ayokong abutin ng 30 na wala pang anak." "You're only 28? I'm not asking you to marry me now. Then why are you proposing now?" "Well, we've been together like 6 years, Audrey. Ayaw mo bang mag-level up?" Tinitigan ko siya sa mata. Ang totoo, nagulat ako noon na ganun na pala kami katagal na nagkikita. Pero walang nangyayari sa amin, Kuya Bono. Pakiramdam ko nga, kami ang pinaka-conservative na tao noon sa UK. Para lang talaga kaming magkaibigan na kailangan magsama at least twice a month at araw-araw na nag-uusap. Hindi mo pa ako kilalang mabuti, Lander. I might not be the woman you really wish to marry. That's not what I feel, Audrey. 5 years is more than enough for me to come to this point asking you to be my eternal partner. Bigyan mo pa ako ng time, Lander. Alright. Sagot niya sa akin at muling niligay ang singsing sa bulsa niya. Nakita ko ang paglungkot ng mukha niya noon. Hindi kagwapuhan si Lander, Kuya Bono. Hindi naman pangit pero matagal ko nang inalis sa sistema ko ang humanga lang sa pisikal na itsura. Sa London, sari-saring itsura ang makikita mo, iba't ibang lahi. Kaya naman masasanay kang pakitunguhan ng isang tao hindi dahil sa itsura niya kundi dahil sa ugali o personality niya. May iba ka bang gusto? Ito ang tanong ni Lander sa chat isang gabi, 5 days pagkatapos naming magsama sa Westminster kung saan siya nagtangkang mag-propose. Wala. Sagot ko. Pero naalala ko si Aiden, ang lalaking kinabaliwan ko long time ago. Na-curious ako kung ano na kaya ang itsura niya. Pero sure ako noon na wala na akong damdamin para sa kanya at hindi ko na rin inaasampa na muli kaming magkita. Then what's holding you back to marry me?
Tanong ni Lander. Noon ako nagtapat sa kanya tungkol sa nakaraan ko, pati ang pagbubuntis ko nung panahong nasa insanity ako at madilim ang mundo ko at nagkaroon ng malalang depression. Sobrang tagal na nun, Audrey. Please don't let your past affect your present life. May anak ako, Lander. Hindi ko lang alam kung nasaan. Anong kinalaman ng anak mo sa desisyon mo na makasalan ako? Are you saying na okay lang sa'yo na may anak ako? Of course. And I will support you on whatever you want to do tungkol sa anak mo kapag mag-asawa na tayo. Okay. Reply ko at ang simpleng okay na yon ang dahilan kung bakit kami nga Kuya Bono ay nakasal at nagsama na bilang mag-asawa. Lumipat na rin ako dito sa Loughborough, Leicestershire. Pinalad na makakuha ng trabaho sa admin office ng Charles Bentley, isang manufacturing company ng mga gamit sa bahay. Ako ang lumipat dahil malayong mas mataas ang sweldo ni Lander kesa sa sweldo ko sa London. 3 years kami nagsama bago nag-decide si Lander na magpa-check up kami kasi hindi naman ako nagko-control pero hindi ako nagbubuntis. Sumailalim kami sa ilang lab tests and they found out na infertile si Lander. Nakuha daw niya sa trabaho niya sa factory. Lagi siyang exposed sa mga metallic materials. Sa totoo lang, hindi ako ganoon ka-eager magkaroon ng anak. Pero sobrang nalungkot si Lander at sinunod niya lahat ng payo ng doktor, lahat ng vitamins, lahat ng dapat gawin para magamot ang kondisyon niya. Pero sa mga taon pang dumaan ay hindi pa rin ako nagbuntis. Hanggang sa isang gabi ay narinig ko sa kanya ang tanong na ito, Kuya Bono. Ilang taon na kaya yung anak mo? Hindi ko siya sinagot, pero nakadama ako for the first time ng matinding lungkot. And suddenly, nagkaroon ako ng interes na malaman kung nasaan kaya ang anak ko. "9 p.m. noon dito sa UK, 5 a.m. dyan sa Pilipinas nung tawagan ko si Mama. At ang sagot niya ang nagsimulang magpabago sa boring na buhay ko. At siya rin ang dahilan kung bakit ako umuwi dyan sa Pilipinas noong February 27, 2020. Ang sabi sa akin ni Mama, hindi ko na alam kung nasaan siya. Pero hanggang ngayon, pinapahanap ko pa sila. Hindi ako masyadong relihiyosa, Kuya Bono, pero naniniwala ako na mayroong Diyos. Diyos na parang ang mensahe sa akin noon sa sitwasyon namin ni Lander ay, bakit naman kita bibigyan ulit ng anak? Hindi masalita, hindi rin sobrang expressive si Lander sa emosyon niya, Kuya Bono, pero sa mga simpleng pagkakataon ay nakikita ko ang mga frustrations niya sa hindi ko pagbubuntis. Andyan yung kapag nasa park kami, bigla na lang siyang mapapatitig sa isang pamilyang may maliliit na bata.
Pag nasa mall kami, sa escalator, at may makakasabay kaming nanay na may baby, ang tamis ng ngiti ni Lander sa bata na parang kung pwede lang ay kargahin niya ito. Umuwi ako dyan sa Pilipinas para hanapin ang anak ko, pero hindi upang kunin siya at para magkaroon kami ng anak ni Lander. Hinanap ko siya upang baka sakali ay magamot ng karma sa akin. Hinanap ko siya dahil naisip kong yun ang paraan upang makipagbati ako sa aking kahapon. Nadatnan kong masaya at kontento sa buhay si Mama sa piling ng kapatid kong siyang sentro ng buhay niya noon. Pero lumuha siya sa harapan ko dahil sa guilt at pag-uusig ng konsensya niya sa pagpapamigay sa anak ko noon. Inamin niyang malaking kabobohan ang ginawa niya. Ayaw lang daw niyang mapintasan siya ng ibang asawa ni Papa. Mapintasan siya ni Lola dahil naging pabaya siyang ina ng isang dalagitang nagbuntis. Nung time na umuwi ako, kami palang tatlo, ako, siya, si Lander, ang nakakaalam na nagkaanak ako. Sina Rafael at Emily din siyempre, mga taong kumuha sa anak ko. Si Rafael ay matagal na trabahador ni Mama sa business niya noon sa palengke. 12 anyos pa lang si Rafael nung magtrabaho siya kay Mama. Pinag-aral ni Mama si Rafael dahil mahirap ang kanyang pamilya. May asawa na si Rafael nung ipasa ni Mama ang anak ko sa kanya. Ang usapan daw nila ay susustentuhan ni Mama ang anak ko basta't lumayo lang sila. Umuwi sila sa Visayas, lugar ni Emily na asawa ni Rafael. Pero after 4 years ay naputol ang communication nila at pinasara rin ni Rafael ang bank account niya kung saan dati nagpapadala ng pera si Mama para sa bata. Pinahanap pa rin daw ni Mama. Nag-hire siya ng mga detective pero walang nangyari. Ganon din ang ginawa ko, Kuya Bonong. Kumuha din ako ng magaling na private detective at bago mag-pandemic ay nahanap sila sa Tacloban City, Leyte, Eastern Visayas. Hindi ako nagsayang ng oras. March 5, 2020 ay nag-flight kami kasama ko ang detective. Nag-check-in kami sa isang hotel pero hindi nakaangal sa akin ang detective nung ayain ko siya sa palengke kung saan nagtitinda si Rafael. Natutunan niyang mabuti ang bigasan, daing at itlog business ni Mama na siya din niyang negosyo sa palengke. Gulat na gulat si Rafael nang makilala niya ako matapos ng medyo matagal niyang pagtitig sa mukha ko. Kahit maraming taon na ang nagdaan, hindi ko kinailangang magpakilala sa kanya. Noong 12 years old si Rafael, tumira siya sa bahay namin na taglingkod na parang utusan ni Mama habang pinag-aaral niya ito. Pero noong nagtayo ng pwesto si Mama malapit sa palengke, doon na tumira si Rafael kasama ang isa pang boy na mas matanda sa kanya. Rafael, alam mo na siguro kung anong sadya ko sa'yo. Hindi siya nakasagot kaagad at halatang hindi siya komportable sa presence ko. Then may bumili kaya naiwasan ako saglit ni Rafael at nung makaalis ang mga buyers niya, saan ka ba tumutuloy dito? Baka pwedeng puntahan na lang kita. Summit Hotel, Rafael, pero hindi ako magtatagal. Kailangan ko rin umuwi ng UK. Okay, pupuntahan kita mamaya.
Dumating si Rafael kasama ang asawa niyang si Emily at isang batang babaeng may depresya, special child, anak daw nila. Intense sa mga itsura nila, parang natatakot na nalulungkot. Alam mo yung love story nila, Kuya Bono, kabibiliban mo. Tendera lang din si Emily noon sa palengke ng gulay. Mga 12 or 13 years old sila pareho noon, pero sila pa rin ang nagkatuluyan. Audrey, hindi pa alam ni Andre na hindi namin siya totoong anak. Si Emily ang nagsalita. Audrey, alam naming mali kami sa paglilihim ng lahat ng to, pero kung ngayon pa mabubunyag, maraming maapektuhan. Sabad naman kaagad ni Rafael. Pati magulang namin, akala nila anak namin ni Emily si Andre. Dito sa Tacloban, kami lang ni Emily ang nakakaalam ng sekreto tungkol kay Andre. Rafael, Emily, hindi ako nagpunta dito para manggulo. Gusto ko lang makilala ang anak ko at makilala din niya ako. Ilang taon na ba siya? 16? 17? 16. Sagot ni Emily. I'm very sorry kung bakit kayo nai-stress ngayon sa pagdating ko. Pero hindi nyo ito maitatago forever. Isipin nyo nilang sana na ang pagdating ko ang tamang pagkakataon para may pagtapat nyo ang totoo. Kukunin mo ba si Andre sa amin? Matapang na tanong ni Emily. Well, 16 na siya kamo. Tingin ko siya na ang makakapag-decide niyan. Audrey, pasensya ka na pero parang napaka-wrong timing talaga ng pagdating mo eh. Problema din namin si Andre ngayon. Pinalaki namin siya ng maayos pero nito lang taon na to, nagkakaproblema kami sa kanya. Umiiwas siya sa amin, hindi namin siya makausap ng matino. May nabuntis siya. Biglang sabad ni Emily na kay Rafael nakatingin. Ano? Gulat na tanong ni Rafael kay Emily. Umamin siya sa akin pero binili niya ako na huwag ko munang sasabihin sa'yo dahil alam niyang magagalit ka. Sabi pa ni Emily at nakita ko nga ang pamumula ng mukha ni Rafael dahil sa pagtitimpi ng galit. Rafa, sa tingin ko mas madaling matatanggap ni Andre ang katotohanan dahil magkakababy na pala siya. Ito ang nasabi ko. Pero ang sagot sa akin ni Rafael, parang ang dali sa'yo ng sitwasyon namin, Audrey, no? Sa bagay, hindi mo nga pala naranasang maghirap. Pinag-aaral ko si Andre. Natigilan siya, Kuya Bono. Hindi niya tinapos ang sasabihin sana niya. Bakit mo sinara ang bank account kung saan nagpapadala si Mama noon ng pangsustento kay Andre? Tapos ngayon parang nanunumbat ka na pinag-aaral mo ang anak ko. Pero ano, nagluloko lang. Hindi ako nanunumbat, Audrey. Napamahal na sa amin si Andre noon. Sobrang mahal na mahal namin kahit mali. Inangkinan namin siyang anak talaga namin. Well, naunawaan ko kayo. At sa totoo lang, sobrang nagpapasalamat ako sa inyo sa lahat ng ginawa niyo para kay Andre. Isa lang ang hiling ko talaga sa inyo. Sabihin niyo sa kanya ang totoo at kahit saglit lang, gusto kong maranasang maging ina sa kanya. Gusto kong makabawi kahit papano sa lahat ng pagkukulang ko sa kanya. Nagkatitigan sila mag-asawa. Ilang saglit lang ay tumango si Rafael. Bago sila umalis ay kinuha ko ang mga cellphone numbers nila. Kinabukasan noon ay umuwi na si Philip, ang private detective. Nagpaiwan pa ako at maghapon kong hinintay si Rafael pero ang dumating ay si Emily na naka-uniform ng DepEd uniform at si Andre na naka-school uniform din. Parang tumayo lahat ng balahibo ko nung makita ko ang anak ko. Magandang ngiti niya sa akin. Guwapo pala ang anak ko. Saglit ko siyang tinitigan bago ito nagmano sa akin. Hinanap ko sa mukha niya ang mukha ni Aiden na ama niya pero hindi ko ito nakita.
dahil mas maraming parts ng mukha ko ang nakuha ni Andre. Dinala ko sila sa coffee shop ng hotel pero kaagad ding nagpaalam si Emily dahil may klase pa raw siya. Ako na daw ang bahala kay Andre. Nung makaalis si Emily, sa totoo lang Kuya Bono, hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Andre. Alam ko kung ano ang mga kasalanan at pagkukulang ko sa kanya. Naramdaman kong nag-init ang mga mata ko pero pinigilan ko ang umiyak sa harap ng binata ko ng anak. So, alam mo na, tanong ko sa kanya, na ikaw ang totoong nanay ko? Mabilis siyang sagot. Oo. Oo, pero parang hindi totoo. Mukhang dalaga eh. Ilang taon ka ba nung pinanganak mo ako? 15. Okay. Halos ka-age mo pala si Stephanie. Manganak naman siya, 16. Yung girlfriend mo? Oo. So anong ginawa sa'yo ng papa mo? Hindi niya ako kinakausap. Pero kaya ko to. Titigil na lang ako ng pag-aaral. Magtatrabaho na lang ako para mabuhay ko sa Steph at ang baby namin. Good. Buti, hindi ka nagmana sa tatay mo. Noon ay napatitig siya sa akin. Pero kagad ding umiti. Parang panaginip lang to ha. Sabi niya, sorry Andre. Sorry saan? Sorry kasi lumaki ka sa piling ng ibang tao. Bakit kasalanan mo ba yun? Ang alam ko, may sakit ka daw noon at ang mama mo, binigay ako kay Papa. Dinala naman ako ni Papa dito, then pinutol ni Papa yung communication niya sa mama mo dahil sinolo na nila ako. Sorry po rin kasi ngayon lang kita hinanap. Malaki ka na. Kung mabuti talaga akong ina, dapat noon pa kita hinanap. Wala sa akin yun. Sa totoo lang, hindi ako galit sa'yo. Masaya pa nga ako kasi nakilala kita. Ang ganda pala ng nanay kong totoo. Noon Kuya Bonoy, napangiti na rin ako. Alam mo Andre, hindi ko inaasahan na ganito pala ka-light ang unang pag-uusap natin. Akala ko susumbutan mo ako, sisigawan mo ako, mumurahin mo ako. Hindi ako ganun. Mabait ako. Talaga? Bakit hindi ka man lang nagpopo at opo sa akin ni nanay mo ako? Ngumiti siya. Naalangan ako. Para kasing ang bata mo pa eh. Mami mo ako. Kahit pinabayaan kita noon. Galangin mo ako. Pabirong sabi ko. Okay, Mami. Mabilis siyang sagot. Inila ko naman siya at niyakap for the first time. Kausap ko sa cellphone ng asawa ko nang mag-announce ng lockdown. Pwede pa akong umuwi ng Tagaytay noon pero sinabi ni Lander na mag-stay na lang muna ako ng Tacloban para makasama ko pa ang anak ko. Kaso kinabukasan ay sinabi ng management ng hotel na magsasara sila. Sabi ni Lander maghanap daw ako ng apartment na titirhan namin ni Andre. Kasama niya ang dalawang barkada niya, sila ang naghanap. Agad kami lumipat sa apartment na yon na nasa city proper lang. Namili ng mga gamit, malaking ref ang pinakamahalagang bili ni Lander dahil kailangan daw naming mag-stock ng maraming pagkain. Hindi ko alam kung paano na-foresee ng asawa kong magiging sitwasyon ng pandemic. Dahil na rin siguro sa hilig niya sa panonood ng mga pandemic stories. At yun nga ang nangyari Kuya Bono. Kasama ko ang anak ko sa aming apartment the whole period ng lockdown. Kaya't nakilala ko siyang mabuti, maging si Stephanie, at sa tagal ng panahon ng lockdown, Kuya Bono, ay alam kong kahit papano ay nakaka-catch up talaga ako sa anak ko.
Kaya lang nga hindi ko naiwasan yung maraming pagsisisi. Maraming pagkakataon noon na bigla na lang akong parang kukurutin ng konsensya ko, lalo na yung mga isipin tungkol sa noong baby pa ang anak ko. Ang dami kong hindi alam at ang masakit kahit malaman ko pa ang kwento tungkol sa pagiging baby niya ay hindi ko naman direktang naranasan ng mga yon. Gaya ng ano bang first word na nabigkas niya? Kailan siya unang nakapaglakad? Kumusta ang first birthday niya? Lahat ng bagay tungkol sa pagiging baby niya, malaman ko man ay hindi ko naman naranasan at iyon ang mga pinagsisihan ko. September 2020 ako nakabalik ng UK. Nawalan nga lang ako ng trabaho dahil pinalitan ako ng employer ko. Dito sa Loughborough ay hindi madali ang maghanap ng trabaho dahil maliit na borough lang ito. Ayaw naman akong payagan ni Lander na magpunta ulit ng London. Dito na lang daw ako. Naging full-time housewife na lang ako until dumating ang araw na October 23, 2021 ay nagpitikit ako kasi for the first time ay na-delay ang buwan ng dalaw ko. Yun ang balitang nagpatalon kay Lander ng sobrang taas. Akala ko mauuntog pa siya sa kisame ng attic kasi naglilinis siya dyan sa attic noong puntahan ko siya habang hawak sa kamay ko ang 3 pitikit na lahat ay positive. Hindi ko alam kung nagkataon lang na gumaling na siya or may kinalaman din talaga ang paghahanap ko kay Andre para matanggal ang nakakabit na karma sa pagkatao ko. Marami pa rin akong pagkukulang kay Andre, lalo na nung baby siya, and those are the things na ayokong magkulang sa baby namin ni Lander. It is also a baby boy na pinangalanan naming Nathaniel, nang ibig sabihin ay gift of God. Isinilang ko siya noong July 19, 2022. Siya ay 1 year and 7 months old na ngayon at siya ang sentro ng buhay naming mag-asawa. Ang apo ko naman, anak ni na Andre at Stephanie na si Angelique ay mag-4 na taong gulang na. Lagi ko siyang ka-video call. Nagpatuloy ng pag-aaral si Andre pero si Mama ang nagpapaaral sa kanya. Okay lang naman kay Lander na paminsan-minsan ay nagpapadala ko ng pera sa anak ko kaya lang nahihiya din ako. Wala kasi akong trabaho Kuya Bono kasi full-time mom and housewife lang ako. 2 beses na rin umuwi sa Luzon sina Andre, Steph at Angelique. Doon sila nagbabakasyon kay Mama. Si Aiden, ama ni Andre, hanggang ngayon ay wala akong balita sa kanya. Kung minsan hinahanap ko sa social media pero hindi ko naman siya matagpuan. As of now, okay naman kami Kuya Bono. Masaya kami dito kasi may Nathaniel kami. Wala pa sa isip namin ang umuwi kasi nandito ang trabaho ng asawa ko at wala akong nakikitang senyales sa kanya na gusto niyang umuwi para dyan na lang kami manirahan sa Pilipinas. Anyway, hanggang dito na lang muna at maraming salamat in advance kung mababasa mo rin tong kwento ng buhay ko. Gumagalang, Audrey.
Kahugot na Audrey, una sa lahat maraming salamat for sharing your beautiful story dito sa ating humble na programa. It's really a pride for me and I'm so thankful sapagkat itong ating programa ang pinili mong pagbahaginan ng iyong napakagandang kwento. Congratulations for the good life you are experiencing now dahil meron na kayong Nathaniel and I do hope kung ano pa yung hangad ng mga puso ninyo ng asawa mong Slander ay matupad pa ito. I can see your husband to be a very good man and sana nga ay magiging totally happy kayo sa mga darating pang araw. Siguro wala namang masama kung i-connect mo din yung sarili mo dun sa ibang pamilya ng tatay mo. Why not, di ba? Kasi tayo nga nakikipagkaibigan sa strangers at nagkakaroon tayo ng magandang relasyon sa mga taong hindi natin kakilala, hindi natin kamag-anak. How much more yung kadugo mo pa, hindi ba? If you are someone na naniniwala na ang kamag-anak ay, anong tawag nila sa ganon? Blood is thicker than water, eka nga. Pero hayaan mo na, if you're happy with what you are now, kung ano yung mga decision mo sa buhay, it's up to you. And again, I just wanna thank you for sharing your story. At sa ating mga shoutout, Sherwin Villarde de Guzman, shoutout ko ang pinsan kong adik na adik sa programa mo na si Warren J. Lagido. Thank you, Sherwin. Jomar Tolentino Parvo, shoutout to you. Cheng, shoutout to you. Hindi ko mabasa ang iyong pangalan. Leslie Atorod, Zek Nas Sanchez. Pa-shoutout ko yung all sa family ko nasa Davao po. Always abangan sa mga upload. Halos napakinggan ko na lahat-lahat sa beshi ko na nagtatrabaho sa convenience store. Michelle Andre Fuentes. Leslie, maraming salamat. Kagurangan, Gemma Jimena, shoutout to you. Susan Aquino Gallego Viernes, shoutout to you. Maisel Salvador, pa-shoutout ko yung I'm your listener here in Saudi Arabia. Thank you, Maisel. Janet Kawilan Cabaro Matalang, shoutout to you. Karen Sapphire Kibaw Kapuyan, pa-shoutout ko yung lahat kami nandito sa Hong Kong na lagi nakaabang. Ruth Lumitap Kimaw, Mia Rufino Baluang, Olaw, Christy Baluang, Jeff Shane Asheron. Hi sa inyo. Maraming salamat at nananatili kayong tagapakinig ng ating programa. Marami dyan sa Hong Kong and thank you so much. Middle East din at Taiwan at sa iba pang bahagi ng mundo. Thank you so much. Kevin Jewel Valdez, pa-shoutout, always listening here in South Korea. I told you. Moises de la Cruz, shoutout to you. At shoutout din daw kay Ella Reyes Corcuera. Spencer Velasco, shoutout kay Bonol sa nagtatrabahoan kong Lending Tigerland Vegan Branch. Spencer. Clarence Kumaid Ngateb, hi sa'yo. Nestle Ann Padua. Hello, Nestle Ann. Aldrin Monterosa, pa-shoutout ko yung Bono at ganun din ang pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas na nakikinig at nag-abang lagi sa mga bago na story. Maraming salamat, Mark Jacob and Aldrin. Romeo Rano Delim, good evening Kuya Bono at sa mga katulad kong tagapakinig sa programa mo. Thanks a lot, Boss Romeo. Irma Linda Evangelista, shoutout to you. Liza Sanchez, pa-shout kay Bono from Damam at hello din sa family ko dyan sa Solana, Cagayan. Elementary pa lang ako, nasa radyo ka na. Oo, lakay na ako, Liza, salamat. Marlon Cara Romero, shout out. Kami dito ay Tabuk, Saudi Arabia, Kuya. Agyaman Marlon, agad-lad ka nga kanayon. Erwin Velasco Uba, pa-shout ko yung Bono who is listening and abangers to your uploads from Pudtun, Apayao. God bless all. Maraming salamat. Advance Happy Valentine's Day. Winman Erwin Asidigin. Mylene, hello kayo ba na pa-shoutout here in Hong Kong. Thanks a lot, Mylene. Diseya Manawit. Good day kayo ba na pa-shoutout po dito sa Baguio, Nueva Vizcaya. Always nag-aabang sa bagong upload. Thanks a lot, Diseya Manawit. Zirha Sakupayo, hello Kuya Bono, kumusta na ka na? Shoutout sa mama ko sa Mindanao, Merlin Pasinabaw. From me, Robily Pasinabaw ng Kuwait. Hi sa'yo.
Rubilin Gapay Asirit, pa-shout Kuya Bono sa so happy na may bagong story na naman. Ingat ka lagi. Ganun din, Rubilin. Giselle Tomas Bumanlag. Good day po Kuya Bono. Pa-shoutout po Avilisarus mo here in KSA. From San Mariano, Isabela. Thanks a lot, Giselle or Giselle. Mark Jacob M. Vargas. Pa-shout Kuya Bono. Pati kay Sachon ko. Aldrin Monterosa. Lagi nakikinig ng mga stories mo. Kate Austria, always waiting sa bagong upload na story, manatiling listener mo Kuya Bono here in Riyadh, Saudi Arabia from Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat Kate. Praise Q Benilla, shout out Kuya Bono, lagi po ako nakaabang sa mga kwento mo. Paulit-ulit ko na lang pinapakinggan ng mga dating upload mo. Sa Kahugot TV yung susunod nating upload, nasa editing stage tayo ng kwento. Part 3 ng kwento ng Kahugot natin. Ano ba pangalan? Nakalimutan ko tuloy. Ann Zorilla, hello Kuya Bono, avid fan here in New Zealand from Alcalacagan Valley. Have a great day. Wag naman fan. Hindi naman tayo artista. Ann Zorilla from the land down under. Ay, hindi pala. New Zealand pala ito. Angel Bernabe Baradi. Angel Bernabe Baradi. Salamat sa news story. Much appreciated. Thanks to you, Angel. Jocelyn Pasqua, God bless Kuya Bono. Salamat sa laging pag-shoutout sa akin. I'm your loyal fan na naman. Hope to see you, Kuya Bono. Idol, pinag-iisipan ko. Mag-send din ako ng story ng buhay at pag-ibig ko. Kaso, di ko maharap at parang di ko alam simula. Salamat sa mga kwentong buhay, Kuya Bono. Ni Kagawad Apo. Busy ka, syempre Kagawad ka. At ang pagsisimula daw, sabi ng mga pilosopo, pagsisimula raw ng kwento sa mga hindi marunong magsimula ay simulan sa Dear Kuya Bono, which is tama naman, madali lang yun, di ba? Apuhapit mo lang sa isipan mo kung ano yung pinakamalayong naaalala mo na mga importanteng bahagi ng buhay mo. Ganoon naman yung ginagawa ng karamihan, di ba? Yung mga early life nila. Liban lang sa mga magaling magsulat talaga na meron silang technique na hindi nagsisimula sa nung bata pa sila. Matututo kayo kung lagi kayo nakikinig. Season Columbano Mayet. Hello Kuya Bono, pa-shoutout po sa lahat ng listeners mo at sa friends and family Columbano, Season Burgos Sola at si Rano, lalo na sa mahal kong si Raymark Season from Season Columbano Mayet. Julius Cesar Patricio, pa-shout Kuya Bono sa mga tropa ko na sina Christopher, Joel Godoy, Panutsa, Nonong, Batchokoy at Uncle Bob na lagi nakasubaybay sa channel mo. Thanks and God bless. Maraming salamat Julius Cesar. Nagadupay. Rems Amistad, yo, hello Kuya Bono, pa-shout po listening na Hong Kong. Matagal-tagal din na hindi nakapag-pa-shoutout pero always naka-tune in sa YT channel mo. Minsan doon ako nang leave ng comment. Ingat po lagi. Soon, my story ni abangan ni Rems. Huwag na kayo magpa-shoutout sa YouTube kasi iba-iba yung pangalan. Hindi yung pangalan nyo. Yung handler nyo ang nakikita. Mahirap basahin. Carol Tungpalan Batugal, hello. Pa-shout po ulit kami ni Ading Jackie Lou Miguel, avid listeners from Cagayan. OFW now here in Singapore. Carol Tungpalan Batugal. Lilibet ba rin sa Sabado? Pa-shoutout Kuya Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo from Minagbag, Quezon, Isabela. Lilibet, maraming salamat. Panghuli na, Udidin Ngayaan. Shout Kuya Bono, waiting sa bagong kwento ng inyong papasahin from Kalinga here in Hong Kong. So yan na muna mga kahugot. Wala tayong magkakarinig sa panibagong kwento hatid ng SIT Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot. Stay safe. And God bless us all.